So, today, ang mensahe ng Panginoon is about living out the Word of God. Yan. Living out the Word of God. So, nung nakaraan, living out the will of God. May nagtatanong sa atin, ano ba talaga yung will ni Lord? Sinabi ni Pastor yun, di ba? Pero marami pa actually yung will. Merong will for all and merong will for individual. Yung will lang ni Lord para sa'yo. Maaaring will ni Lord para sa'yo yun, sa katabi mo hindi. Kung gusto nyo malaman yun, open nyo yung Bible. Doon nyo malalaman kung ano yung will ni Lord for individual, para sa'yo. Amen? Kasi yung sinabi ni Pastor, para sa lahat yun. Kaya ngayon, ang topic natin is living out the Word of the Lord. Yan. Sino dito ang wholeheartedly nagbabasa ng Bible? Kasi magkakaproblema tayo sa living out the Word of God. Kung doon sa simpleng bagay, hindi natin nagagawa, magbasa. How can you live the Word of God if you didn't even know what is inside of the Bible? Ako, akala ko dati, ang Bible, isa lang siyang book. Pero nang natuklasan ko, a Bible is a compilation of many books. So, Bible is a compilation of many books. Pag binuksan mo yung Bible, may book pa ulit. Bible is a book. Sa book na yun, merong book. Ano yung book? May 66 books of the Bible. Kaya kung hindi 66 books of the Bible yung nababasa nyo, palitan nyo na po yung Bible na binabasa nyo. Ang Bible po na binabasa natin, composed only 66 books. Sino dito ang may kabisado ng 66 books? Praise God. So dati, pinakabisado pa sa amin yung 66 books of the Bible. Ayan. And the message of the Lord for today is found in Matthew chapter 4, verse 4. Sabi dito, basahin po natin. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Heavenly Father, maraming salamat po for giving us this opportunity to hear your message. Maraming salamat, Panginoon, dahil tinapo mo aming mga paa dito. Salamat po dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, ginising mo kami upang marinig ang mensahe mo. Lord, dalangin namin na maunawaan namin ng malinaw ang iyong salita sa araw na to. Dalangin po namin na mai-apply namin anuman po yung mga salitang gusto mong i-apply namin sa buhay namin. Dalangin namin kung ito man ay review, ay tanggapin namin. Kung ito man ay correction, tanggapin namin. Kung ano man po yung gusto mong ipagawa sa amin, hayaan mo na magawa namin to. And Lord, huwag mong hayaan na umalis kami sa lugar na to na hindi dala-dala ang salita mo. Itanim mo ito sa aming mga puso at hayaan mo na magkaroon kami ng tenga na may na nakikinig ng maayos sa iyong salita. Nataas namin ito sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, naniniwala ba kayo na importante yung Bible? Oh. Can we rate from 1 to 10? Can we rate the Bible from lowest to highest, 1 to 10? Sino magsasabi dito that the Bible is very important? Sa 10, pinaka-highest. Amen? Amen. So, may question ako. How many times do you read or hear the word of the Lord in a day? Letter A, wala. Tataling wala. B, isang beses. C, dalawa. Umaga o gabi, tanghali gabi, ano man yan. D, only in social media. Pag may na-scroll ka, may nadaanan ka. Jeremiah 29:11, or I know the plans I have for you. Number 2, how many times do you read or hear the Word of God? In a week. Yan din po yung pagpipilian natin. Wala, isa, dalawa, or only in social media. Ngayon, sino yung nagtaas ng 10 kanina? Ano yung sagot nyo rito? Pag may sagot kayo na 0 dito,
ibig sabihin, hindi talaga importante ang Bible sa buhay natin. Masakit man tanggapin, pero yun ang totoo. Action speaks louder than words. Kahit sabihin mo na yes, no, ito yung pinaka-precious yung Bible sa buong mundo, pero hindi mo siya binabasa, hindi mo siya napapakinggan, hindi talaga precious para sa iyo ang Bible. Maraming nagsasabi sa atin, yes, na precious ang Bible. Pero bakit parang misto lang, walang bigat yung Bible sa buhay natin? Parang okay na lang na lumipas yung isang araw na hindi natin binabasa yung Bible o hindi natin napakikinggan yung Bible. Ang tahimik. So, alam ko masakit. Dumaan din ako dyan, huwag kayong mag-alala. Pero today, prepare your heart. Kasi today is the day na ikatama tayo ng Panginoon doon sa mali nating paniniwala at ginagawa. Amen? So ano ba yung makukuha natin sa Bible? Bakit natin siya kailangang basahin? Ano yung makukuha natin? Number 1 na makukuha natin is we get to know God in the Bible. Kung meron ka mang pinakamagandang source na pagkukuhanan kung sino si God, yun yung Bible. Kahit kami, mga pastors, mga leaders, hindi kami yung best source. Ang best source palagi ang Bible. Hindi yung mga napapakinggan natin sa social media, hindi yung magagaling mag-preach, kundi ang Bible. Though hindi natin kayang ilagay sa isipan natin, kahit matapos yung lifespan natin, kung sino ba talaga si Lord. Pero, kung gusto mo siyang makilala, open mo yung Bible. Marami sa atin kasi okay na napapakinggan natin na may nagsasabing, ito si God, ito si Lord. Alam niyo ang danger doon? Madali tayo malinlang. Diba? Marami nagsasabi, ito si God. Naniniwala sila. Pero yung prutas ng buhay nila, hindi naman talaga akma doon sa sinasabi, ito talaga si God. Kaya naliligaw. Kahit ako, sa old belief ko, akala ko yun si Lord. Yun si God. Yun yung nakikita ko, yung nakapako, nakaganon. Pero pagka niloloko namin, yung Holy Communion niya, sabi ng katawan ni Kristo, macho. Diba? Ganun kasama yung pag-iisip namin noon. Na yun yung tingin namin kay Lord. Pero ang totoo, hindi pala yun. Hindi siya yung nakapako na nakikita natin. Basahin niyo po yung Bible, malalaman niyo kung sino si Lord. And number 2, we get to know our identity in the Bible. Yeah. Best source ulit na pwede mong pagkuhanan ng identity natin is yung Bible. Hindi rin yung mga nakikita natin, yung lifestyle ng iba. Hindi yun. Marami kasing parang ini-equal nila yung identity nila sa pamumuhay ng ibang tao. Naging sa kanya, yung naging effective sa kanya yung ganitong identity. Gusto ko din ng ganyang identity. Gusto ko yung ganito, ganyan. Kaya marami sa atin confused sa kanilang identity. Respect po. No, meron din po tayong mga kaibigan, mga kakilala na they are still confused sa kanilang identity. Kung ano ba talaga sila? Lalaki ba? Babae ba? Pero kung babasahin natin sa Bible, dalawa lang talaga ang binigay na identity ni Lord. Babae at lalaki. Huwag po kayo sa aming magalit. Kung magagalit man kayo kay Lord, kasi siya ang may gawa nun. Siya may sabi nun. Kami, inaano lang namin yun, sinasabi lang namin. Sinasabi lang namin kung ano yung nakalagay sa Bible. There's only 2 identity. Hindi lang yun yun. Ano bang identity natin kay Lord? Ano yung sabi sa kanta kanina? I am who you say I am. Sabihin mo sa katabi mo,
I am what God says I am. Ano ba sabi ni Lord? Sino ka? Sabi mo. Sabi ni Lord. Sabi sa salita niya, I am fearfully and wonderfully made. Sabi, kaya pag may nagsabi sa'yo, pangit ka, sabi mo, hindi ako salamin. Amen? May sabi ng pangit ka, hindi ako salamin. I am fearfully and wonderfully made. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Ang ganda. Wow. Perfecto na yung kilay niyan. Perfecto na yung hugis ng katawan niyan. Perfecto yung ngiti niya. Kasi si Lord ang nagawa niya. I am fearfully and wonderfully made. Number 3, we get to know the reality in the Bible. Ano yung reality? Kung bakit may kasalanan, kung bakit may pains, kung bakit may sufferings, kung bakit may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin gustong mangyari. Yun yung realidad. Ang realidad, hindi yung safe na sa Pilipinas. Yun daw yung sabi ngayon na parang pinaka-safe daw na generation ngayon sa Pilipinas is yung ngayong generation. Sabi ni Remulla, kung sino nakapanood nun. Pero in reality, ano ba talaga yung reality? Ano yung sinasabi ng Bible? Actually, ang sabi ng Bible, the days will become more evil. So if you want reality, huwag kayong manood lang basta sa social media, kung ano yung nakikinig nyo. Hindi sapat yun. Basahin nyo yung Bible. Nandoon yung realidad. Ang realidad sa mundong ito kung ano yung sinasabi ng Bible. Number 4, pwede natin makuha, we get to know our future in the Bible. Ito yung pinakamasarap sa lahat. We get to know our future in the Bible. Si Arkin gumraduate na. Pero hindi sinabi ng school na pag nag-enroll ka dito, gagraduate ka. Pero yung Bible, sinabi ng Bible, pag tinanggap mo si Jesus, sa langit ka. Pag inaccept mo si Jesus, sa langit ka. May assurance sa Bible. So, kahit pala dumaan tayo ng pains, ng sufferings, ng mga bagay na ayaw natin, pero in the future pala, may pag-asa. Andun pala yung pag-asa sa heaven. There's no weeping, no darkness. Hindi ko lang alam kung wala nang gutom doon. Hindi pa ako sure doon kung magugutom ba tayo kung kakain ba tayo ng food physically. But one thing I know, malalaman na lang natin when we get there. Amen? So, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa sa future sa Bible. Pero dapat, alam mo yun. Basahin mo yung Bible para malaman mo yun. So, ito yung mga 4 na pwede nating makuha sa Bible. Marami pa. Ito lang yung binigay ko kasi kung titingnan natin, ito yung pinakamagandang makukuha natin sa Bible. So, bakit ba kailangan natin ng Bible? What is the essence of the Bible? What is the essence of the Bible in our life? I use the word para malaman natin kung ano ba yung essence ng Bible. Yung letter W, the Bible is our weapon. Diba? Ano yung sabi kanina? Sa Matthew 4:4, it is written, man shall not live by bread alone. Sino kausap ni Jesus doon? Si Satanas. Si Satanas ang kausap niya doon. Sinasabi niya doon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of the Lord. So, ang sinasabi ni Jesus dito is kung ano yung sinabi sa Old Testament, kino-quote lang niya. Ginagamit niya yung word na yon bilang
weapon sa kaaway. Kailan mo huling ginamit yung weapon mo? Meron ako dito. Meron ako ditong dala. Anong tawag dito? Handle. Tama. Handle pa lang siya. Handle ng sword. Handle ng samurai. Alam nyo ba na maraming Kristiyano, handle lang ang dala. Walang talim. Kaya walang panlaban. Meron kang Bible, pero walang talim. Ngayon, hindi mo maggabi yung kaaway kasi nga walang talim. Bakit walang talim? Hindi mo alam yung nasa loob. Eh, anong sasabihin mo? It is written. Teka, ano bang ano yun? Baka nasa Matthew yun, baka nasa Deuteronomy. Ano kaya yung sasabihin ko? It is written, I'm fearfully, wonderfully made. It is written, kaya kailangan alam mo, it is written. Weapon nga yung Bible eh, bakit hindi mo ginagamit? Huwag sana tayo ganito. Maganda siya, aesthetic tingnan, pero pag dinala mo to sa labanan, sabihin natin makakapalo ka, pero mauuna kang mamatay. Diba? Kasi wala kang panlaban, walang talim. Kaya, mga kapatid, meron tayong Bible, di ba? Gamitin natin, buksan natin. Huwag niyong hayaan na walang talim ang inyong weapon. Amen? Letter O. Ay sabi pala dito, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Yan. Which is the Word. Which is the Word. Yun yung Word, yung sinasabi ko kanina. Yung Word, yun yung weapon natin sa kaaway. So kung wala tayong Word, walang weapon. Amen? Kaya kailangan meron tayo Word para meron tayo weapon. Kung na-anxiety ka, kung nalulungkot ka, kung ikaw man ay nasa point na parang gusto mo nang sumuko, the Word may help you to get through sa pinagdadaan. Letter O. Ano yung letter O? O. It gives order in our life. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 6, in all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Nagkakaroon ng order yung buhay natin if we submit our life to God. Dati ako, ang buhay ko, ano lang, kung ano yung mangyari sa bukas, yun na yun. Ano bang gagawin ko, ganyan. Pero nung nakilala ko si Kristo, nagkaroon ng order yung buhay ko. Lalo nung nalaman ko yung future ko, ay, papunta pala ako sa heaven. Kailangan kong i-prepare yung sarili ko papunta sa heaven. So everything na ginagawa ko dito ngayon, kung magtrabaho ko, kung kumain ako, kung ano man yung gawin ko, mag-ministry ako, lahat yun alam ko lilipas. Pero one thing is for sure, meron nang nakaprepare sa akin in heaven, in the future. Kaya yun yung pinaghahandaan ko. Kaya dapat yung buhay natin in order. Hindi ka na basta, pahala na. Meron kasi ganun, pahala na mentality. Pero tayo, mga Christian, hindi tayo ganun. Hindi pahala na. Yung father ko po, bago siya mamatay, nung pinanganak po si Caleb, sabi niya, pwede na akong mamatay. Sabi, meron na raw kasi siyang apo na magdadala ng apelido niya. First apo kasi niya yon na tungbalan. So sabi ko, hindi ba pwede? Kasi, alam mo ba kung saan ka pupunta? Ginanong yung father ko. Sabi, sa heaven, sana tayo, hindi ganun. Sabi ko, hindi pwedeng sana. Kailangan sigurado ka. So, if your life is ganun pa rin, na sana sa langit, wala pang order yung buhay mo. Kailangan sigurado. Sigurado ka na ba na sa langit ka pupunta? Ang tahimik. Ba't lang nag-amen? Sigurado ka na ba na sa langit ka pupunta? Wala akong maririnig na sana.
Dapat sigurado ka ngayon pala na sa langit ka pupunta. So that your life will be in order. Kasi kung alam mo sa langit ka pupunta, yung mga gagawin mo dito is, naka-align doon sa papuntang langit. Amen? Prepare yourself papuntang langit. Letter R. Ano yung letter R? Renew our mind. Yung isang pinakamagandang mangyayari sa buhay natin if we read the Bible. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Renewing our mind. Akala ko dati ang renewing of mind is yung babaguhin mo yung isip mo. Literal na babaguhin mo yung isip mo. Dati, ganito ako mag-isip, malaswa. Dati, ganito ako mag-isip na parang kailangan tsamba-tsamba na lang yung mga gagawin ko. Kaya puro sugal yung buhay ko noon. Akala ko, ang gagawin ko lang, hindi ko na gagawin yun. Yun yung renewing of mind. Hindi pala yun yung renewing of mind. Ang renewing of mind, hindi pagtigil ng kasalanan. Hindi doon natatapos. Ang renewing of mind, papalitan mo kung ano yung mga inilagay mo sa isip mo. Simula nung pinanganak ka hanggang sa makilala mo si Kristo. Ako, simula nung nagkaroon ako ng buwang, bago makilala si Kristo, ang dami kong nilagay sa isip ko na nag-defile at nagparumi sa isipan ko. And one day, na-notice ko na lang, nung nagpapatuloy na ako sa Panginoon, one day napapansin ko, hindi na ako nagmumura. Hindi ko tinigil yung pagmumura. Ang nangyari, when I soak myself in the Word of God, basa lang ako ng basa, nakikinig, one day I start feeling myself, parang may kakaiba. Parang may nababago. Nare-renew pala yung isip ko. Yun pala yung renewing of mind. Renewing of mind, nangyayari siya kapag nilagay mo yung sarili mo in the presence of God. Basa ka, manalangin ka, makinig ka. Yun yung renewing of mind. Then, transformation comes after renewing of your mind. Kaya napakahalaga ng pagbabasa ng Bible. Kasi anong i-renew mo sa isipan mo kung hindi ka nagbabasa? Ano ipapalit mo? Diba? Hindi pa pwedeng titigil ka lang sa kasalanan. Hindi ganun yun. That doesn't work like that. Sabing tumigil ka sa kasalanan, anong mangyayari after next? Hindi napalitan yung mga bagay na itinanim mo sa puso at isipan mo. Nandun pa rin yun. Kaya kung ngayon, meron pa rin tayo. Ako, dati, meron akong anger issue. Konting ano lang. Ano ba? Magagalitin po ako. Maaburido. Ayan, konting ano lang, naiinit yung ulo ko. Pero nung na-renew isip ko, pagka may natututo ko na mag-isip ko na, magagalit pa ako o hindi. Magre-react pa ako o hindi. Nare-renew yung isip. And that is the best thing that will happen to us if we continuously reading the Bible and hearing the Word of the Lord. Gusto nyo bang ma-renew yung mga isipan? Then, soak yourself in the Word of God. Letter D. Letter D is draws us closer to God. Yeah. Sabi sa James chapter 4, verse 2, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ako, akala ko noon, hindi ako tanggapin ni Lord. Yung paniniwala ko na masama akong tao, masusunod ako pagka lumapit ako sa Diyos. Niloloko pa nga ako ng mga barkada ko dati. Umuuso ka. Kaya yung nagsisimba ako sa simbahan namin. Umuuso ka. Ginaganon nila ako. Kaya ang point of view ko dati, parang hindi ako pwedeng lumapit sa Lord. Kasi ang dumi-dumi ko. Kasi ang pakiramdam ko sa sarili ko, I'm not worthy. Hindi ako holy. Hindi ako dapat sa Diyos. Pero yun pala yung mali. Parang, sa pagligo, yung karumihan natin
disqualify us sa pagligo. Kaya ka nga naliligo kasi marumi ka. Di ba? Maliligo ka ba kasi malinis ka? Minsan nga, kahit marumi ka na, ayaw pang maligo eh. Lalo pag malamig. Lalo pag sobrang aga. So, yung pagiging marumi, that does not disqualify us from coming to God. Dapat nga habang dumudumi tayo, lalo tayong lumalapit kay Lord. If we draw ourselves to God, He will draw near to us. Dati ang pagkakilala ko lang kay Lord, Jesus. Jesus, yun lang. Kasi palagi natin naririnig eh, Jesus, Jesus. Pero sino ba si Jesus? Ano ba yung ginawa ni Jesus? So, malalaman nyo yun if you let yourself soak in the Word of God. Ilapit mo yung sarili mo sa Diyos. Huwag mo hayaang palayo ka sa Diyos. Kung may time tayo na mag-social media for, sabi natin 15 minutes, alam nyo ba, enough na yon na magbasa? Baka kaya hindi talaga natin na maramdaman si Lord is hindi siya malayo. Tayo yung malayo. Dito naririnig niyo ako ng malinaw, pero yung nandun sa labas, naniniwala ko hindi nila ako naririnig. Kasi kayo yung malapit dito. Ngayon, pag lumabas kayo dito, nandun pa rin, sasalita pa rin ako. Pero nababawasan yung sound na maririnig niyo sa akin. Ganun din kay Lord. Habang nilalayo natin sa sarili natin, sa salita niya, mas lalo nating hindi naririnig yung sinasabi niya. The more we get closer to God, the more we get to hear His voice. Amen? So, I hope and pray na pag natapos ang araw na to is magkaroon tayo ng desire. Hindi lang basta desire, kailangan apply natin, basahin yung Bible. Ako nung nagsisimula ako, na-challenge ako na tapusin yung Bible in a year. Natapos ko in a year. Alam niyo nung nagsimula ako sa Genesis eh. Tapos, nabasa ko yung storya ni Joseph, the dreamer. Akala ko yun na yung tatay ni Jesus. Kasi may nabasa ko, Joseph. Hindi pala yun, malayo pa pala ako. Tapos, alam niyo ba yung Genesis? Nakakaiyak pala yun. Drama pala yun. Pero ang ganda. May time pa noon na gusto ko nang matulog. Nakatapos na ako ng mga 5 chapters. Pero dahil gusto kong malaman yung kasunod ng storya, hindi ako makatulog. Binuksan ko yung Bible. Binasa ko yung kasunod na istorya. Ganun kaganda yung Bible. Parang inilalagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon. Gusto mo malaman ano pa yung nangyari. And when you feel that moment, alam nyo na nag-i-enjoy na kayong magbasa ng Bible. Sa umpisa talagang hindi. Kasi hindi naman talaga tayo nasanay na magbasa ng Bible. Sino dito from childhood niya? O kasama niyo sa subject niyo yung Bible, ganyan. Araw-araw binabasa niyo. Hindi naman, di ba? Hindi natin naging lifestyle yung pagbabasa ng Bible. Kaya nga kailangan natin simulan para maging lifestyle. Hindi siya magiging lifestyle kung hindi mo siya sisimulan. Simulan natin. Kahit 1 chapter a day, walang problema. Basta nagsisimula tayo, nagpapatuloy tayo. Until such time na dumadami na yung binabasa mo. Nag-i-enjoy ka na. May mga part na nakakatamad basahin yung Bible. Pero normal yun. Habang tinatamad ka, mas lalo kang magbasa. Yun yung nun. Kailan ka magbabasa ng Bible? Doon sa time na tinatamad ka magbasa ng Bible. Kaya mga kapatid, let us draw ourselves to God and He will draw Himself to us. Amen? Basahin natin yung parable of the sower. Sabi sa parable of the sower, sino nakakalam ng parable of the sower? Ito po yung parable of the sower. Sabi ni Jesus dito. A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, the seed fell along the path. It was trampled on,
and the birds ate it up. Some fell on the rocky ground. Ito yung rocky ground. When it came up, the plants withered because they had no moisture. Other seed fell along thorns, which grew up with it and choked the plant. Ayun yung thorns. Still other seed fell on the good soil. It came up and yielded a crop 100 times more than was sown. So, sino dito yung farmer? Marunong mag-ano na lang, magtanim. Yung sinasabi niya dito, may farmer daw, nagtanim. Yan. Naghasik. Naghasik ng ano. So, next slide po tayo. After the preceding verse, binanggit naman yung ibig sabihin nung parable na yun. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Ano daw yung word of God? Seed. Tandaan nyo, seed ha? Meron akong seed dito. Kunin nyo. Salahin nyo. May seed kayo ngayon. Okay? May seed kayo. Hawak nyo yung seed ha? Huwag nyo bibitawan yung seed. Those along the path are the ones who hear, and the devil comes and takes away the word from their heart, so that they may not believe and be saved. Those who are along the paths, yung una daw, along the paths. Sino daw sila? Narinig din nila. Pero, ninakaw ng kaaway. Para hindi sila maniwala. Kaya sabi sa inyo, hawakan nyo para hindi nakaway ng kaaway. Okay? So, hindi na tayo doon. Hawak nyo na eh. So that they will believe. Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy. When they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. Nakinig kayo ngayon. Paglabas nyo dito, kung may joy, dumating yung persecution. Saan ka galing? Sabi mo ating mga parents natin. Kung lumaki man tayo sa isang sagradong pamilya na religiyoso, tapos nagkaroon yung persecution, ano kayang gagawin natin? Are we going to fall away or will continue our faith? Dito natin malalaman kung nasan tayo. Kung hindi ka nag-fall away, hindi ikaw to. Yung pangalawa. Okay? Yung pangatlo, the seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. Ito daw yung pangatlo. Yung pangatlo, ano daw? Narinig pa rin nila. Pero paglabas, paglabas dito, bukas, dumating si Judith. Sino si Judith? Lahat tayo may Judith na binabayaran. Ano kayang ginagawa natin? Naku, kailangan ko itong unahin. Pasto, baka hindi muna ako makapagsimba. Magdo-double time ako. Kailangan, 24 hours na yung trabaho ko. Ito yung pangatlo. They were choked by the life's worries. Kung anong kakainin, kung anong susuot na pananamit, kung ano yung magiging future. Alin ka? Nandun tayo, tatlo pa lang tayo, sa palagay nyo, kung ilalagay nyo sarili nyo, nandun ba kayo sa tatlo? Nandun ba kayo sa tatlo? Doon tayo sa pang-apat. Praise God kung wala tayo doon. Sa pang-apat, but the seed on the good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by perceiving, produce a crop. Nasa inyo pa ba yung seed? Hawak nyo pa? Taas nyo nga. Hawak nyo ang seed, ha? Huwag nyo bibitawan yung seed. Huwag nyo hayaang nakawin to ng kaaway sa inyo. Huwag nyo hayaan na yung worries of life nakawin yung seed na yun. Huwag nyo hayaan na yung persecution sa paligid natin nakawin yung seed na yun. Kasi, pag yung seed na yun tumubo, it will yield more fruit. Persevering with noble to the who hear the word, retain it, persevering, produce a crop.
Sino dito, yung gusto nila, bukas makalawa, meron na akong bunga, mangga. Ang sarap sa pakiramdam na makikita mo yung Kristiyano na nagbubunga. Hindi yung 20 years na. Pero seed pa rin. May problema pag 20 years na, seed pa rin. Yung hawak mo, kailangan yung seed na hawak mo, may bunga na. Kasi, we are called to be fruitful. Sabi ni Lord, nung ginawa ni tao, be fruitful and multiply. So, ano yung mga fruits? Ano yung mga fruits? But the fruits are, ano yung fruit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and long-suffering, self-control. Kaya, along the way, magugulat ka, bakit na ako may self-control? Kasi yung seed, bumubunga na. Hindi ka na yung taong magagalitin. Pasensyoso ka na sa kapatid mo. Pasensyoso ka na sa mga nasa paligid mo, sa katrabaho mo. Pasensyoso ka na sa anak mo. Yeah. Nagiging mapagmahal ka ng anak. Nay, ano kung pwede kong gawin? Gugulat ni nanay mo, ano nangyari sa anak ko? Dati, utusan ko ba ito para kumilusa? Ngayon, may kusa na. Nagbubunga na kasi yung tinanim na seed sa puso niya. Hindi nanakaw ng kaawan. Kaya ang problema natin, pag hindi magbunga, baka walang seed na naitanim. Ano yung seed? The Word of God. Kaya nga, kailangan nating basahin yung Bible para may maitanim na Word of God. Para meron tayong isa sa pamuhay. So that we can live the Word of God. Amen? Amen. So, alam niyo po, yun nga, nakakalungkot lang na yes, na may importance sa atin yung Bible. Pero, hindi naman natin binabasa, hindi naman natin ginagalaw. How ironic na kaya nating magbayad ng mahal na gas pag naubusan ng gas yung sasakyan natin. Nagbabayad tayo ng kuryente, no, monthly, kahit mahal. Huwag lang tayo mawalan ng kuryente. Pine-prepare natin yung future ng bawat isa. Kahit mahal, pinag-aaral pa sa pinakamamahal na private school. Kasi gusto natin secure yung future nila. So, gumagastos talaga tayo. Tapos pag nagkasakit tayo, bibili tayo ng gamot kahit mahal. Or pupunta tayo ng ospital kahit mahal. Pero, yung Bible na libre hanggang ngayon, libre hanggang ngayon, babasahin mo na lang. Libre hanggang ngayon, babasahin mo na natin. Libre hanggang ngayon, babasahin mo na natin. Walang bayad. Pero bakit marami pa rin ang nagnineglect? So bakit ba maraming nagnineglect? Next slide po. Bakit maraming nagnineglect? So, what happened muna? What happened if we neglect the Bible? We will give birth to a generation that doesn't know God. Sabi sa Judges chapter 2 verse 10, when all that generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them who did not know the Lord, nor the work which He had done for Israel. Kung ako po hindi nakakilala sa Panginoong Jesus, hanggang ngayon hindi ko pa kilala si Lord at hindi ko pa alam yung ginawa niya. Nakakalungkot. So, 33 years old na ako ngayon. 33 years. Isang generation na yun. Ano yung sinasabi ng Bible? May dumating na generation na hindi alam si Lord. And yun yung mangyayari kapag hindi natin binabasa o pinapakinggan yung salita niya. Pag ninineglect natin. O, yung tanong ko kanina, bakit nga ba madaming nagnineglect? Anong dahilan? Bakit maraming nagnineglect? Why many of us neglect the Bible kahit na alam natin yung importance niya? May dalawa lang yan. Ano yung dalawa? Ano yung dalawang bagay na yun?
It's either, simplihan natin, ayaw mo, ayaw natin. Yung simpleng-simple yun, ayaw natin. Ayaw nating basahin. Pangalawa, busog ka na sa ibang bagay. We are so full that our appetite for the Word of God is gone. Naalala nyo to, yung sinasabi ng mga magulang natin ng bata. Huwag ka munang kakain bago mananghalian o bago maghapunan. Bakit? Kasi mawawalan ka ng gana at mabubusog ka. Yung pala yun, nung tumatanda ako, nare-realize ko yung pala yun. Alam nyo, nagagalit kami minsan kay Senya, pero nung bata kami, ganun din kami. Na yung kakain bago bago magtanghalian. Ngayon, pagdating ng tanghalian, sasabihin, busog na ako. Paano hindi ka mabubusog? Kumain ka ng kumain. No? Hinalin tulad ni Lord yung Word of God sa food. Kung may food daw yung physical natin, meron din yung spiritual. Ngayon, kaya karamihan sa atin, ayaw kumain, it's either ayaw mo. Ganun yun eh. Ako minsan, pag ayaw ko ng ulam, hindi ako kakain. Or, nabusog ka na sa ibang bagay. Ano kaya yung nagbubusog sa'yo? To the point na nawawalan ka na ng gana sa Word of God. Maaaring nakapag-social media ka na ng 10 hours. Wala na, inantok ka na. Napagod ka masyado sa trabaho. Sabi mo, pagod ako sa trabaho. Yun yung common natin eh. Madami kasing trabaho, nakapagod. Pastor, pasensya na. O nawala na ako ng oras. Wala na ba talaga tayong oras? Or ayaw? Or nabusog na tayo sa ibang bagay? Kaya nga lagi namin ini-encourage ang bawat isa na magbasa. Kasi ito yung tutulong sa atin. Ngayon, kung hindi nyo kayang basahin ng physical, audio Bible, meron na po. O, yung iba sa atin dito, habang nagtatrabaho, pakinggan nyo yung Bible. Effective sa akin yun, yung audio Bible. Pero syempre, nagbabasa pa rin ako ng yung physical. Yung audio Bible, ginagamit ko dati pag nagdadrive ako. O, yung span ng pagdadrive ko, 15 minutes to 20 minutes, nakakatapos ako ng isang plan. Enough na yun. So, minsan, tayo habang kumakain. Pwede naman yun habang kumakain tayo. Huwag muna tayo makipagtsikahan. Pakinggan natin yung salita ng Panginoon. Kung hindi nyo kaya dahil sa sobrang dami talaga ng ginagawa, audio Bible. Para mapakinggan nyo pa rin yung salita ng Panginoon. Bakit? Sabi ng Bible, faith comes from hearing and hearing of the Word of God. Hearing and hearing. Hindi lang isang beses. Patuloy at patuloy. Kailangan natin yung faith natin sa buhay. So, yung faith pala, nagkakaroon tayo doon by hearing and hearing of the Word of God. Ngayon, kung wala yung hearing and hearing of the Word of God, wala yung faith. Hindi tayo nagpo-produce ng faith pag hindi natin napapakinggan yung Word of God. No wonder, kung makababasa niyo yung mga istorya sa Bible, yung mga pinagaling ni Jesus, ang isang common sa kanila, they hear about Jesus. After nilang marinig, doon sila nagkaroon ng faith. Basahin niyo po yung mga pinagaling ni Jesus because they hear of what Jesus did. Kaya napaka-importante na matuto tayo makinig. Amen? Matuto sana tayo makinig. And as I end, mga kapatid, alam ko na hindi magiging madali yung journey ng pagbabasa. Pero sinasabi ko sa inyo, magiging worth it yung journey nyo sa pagbabasa. Baka akala natin yung mga leaders lang, yung mga pastor lang ang dapat magbasa ng Bible. Kung may ganun tayong paniniwala, alisin nyo na po yun. Hindi totoo yun. Lahat po tayo dapat nagbabasa ng Bible. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, meditate on it day and night so that you will be prosperous and successful. So, nakaka-prosper pala, nakaka-success pala ang pagbabasa ng Bible pag meditate. So, kung gusto maging successful at maging prosperous ang buhay mo,
basahin natin ang Biblia. Amen? So, I hope na hindi manakaw yung seed sa puso natin, magbunga, and one day, na tayo mismo yung mag-share ng ginawa ni Lord sa ibang tao. Kasi doon nagsisimula sa pagbabasa. You cannot share what you don't have. Kaya baka hindi tayo nakakapag-share kasi wala pa Hindi pa natin napipili yung dapat nating i-share. Ngayon magugulat ka na lang, ikukwento mo lang sa mga kaibigan. Ito pa yung ginawa ni Jesus. Ganito pala si Jesus. Gusto niyo bang i-share si Jesus sa mga kakilala nyo, sa mga friends nyo, sa family nyo? Basahin niyo yung Bible. Huwag puro si pastor ang naririnig natin. Kasi sometimes, kaming mga pastor, nagpe-fail din kami. Maaaring may sinabi kami na hindi nyo gusto, lalo kung review. Pero pag binasa nyo yung Bible, magagalit kayo kay Lord na, hindi na sa amin. It's between you and the Lord. So challenge. May challenge po ako ngayon sa araw na to. Don't skip a day without reading or hearing the Word of God. Amen ba tayo? Don't skip a day. A day, without hearing or reading the Word of God. Kung hindi talaga kaya ng physical, audio Bible. Amen? And remember, reading a Bible a day keeps your worries away. Amen?